Hello, good evening mga Kabatang Minor TV and welcome sa another episode ng Mari Faith, makinig, mag-reflect about faith. Good evening, sister. Magandang gabi po, Kuya Alan, at sa mga ating Kamari Faith, magandang gabi po, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Nagsama-sama na naman po ulit tayo para sa isang makabuluhang kwentuhan.
Amen, amen, sister. Nako, sister, ang dami ko nababalitaan dyan sa Pilipinas, ha. Ingat-ingat. At Oo nga eh, kailangan lagi. patuloy tayong manalangin, sister, 'di ba? Yan yung time Opo, na kailangan continuous ang ating panalangin. pagdarasal, pananalangin, pagsisimba at siguro, sister, hindi naman sa baka siguro tayo tinatapik ng Panginoon para Yes. ah, panibaguhin ang ating espiritualidad, Okay. lalo pang palalimin. At speaking of spirituality, yan ang topic natin ngayon, di ba, sister? Opo, opo. Tutulungan po tayo na ating topic ngayon. Paano tayo maghahanda? Sabi nga natin, di natin alam kung kailangan, kung saan, kung paano ang mahalagay handa. So, paano natin check ano po kung tayo nga ba'y handa? Sa pamamagitan ng topic natin ngayon, tingnan natin. Sabi nga, nasaan na ba ako sa aking buhay, sa aking paglalakbay, sa aking buhay, sa aking relasyon sa Diyos? Ano po? So, kailangan i-check natin para masabi natin talaga ready na nga ba. So hindi naman dapat matakot ng nakakatakot syempre pero ibig sabihin alam natin kung saan tayo huhugot ng tapang. Ano po at Amen. opo. Kaya kailangan natin na palagi ngang magdasal. Kung pwede nga lang piliin kung saan lang to tatama. Amen, sister. Nako, sister, bago natin pakilala yung ating kaibigan at guest, shout out muna tayo. Shout out muna, naka-live po tayo sa iba't ibang social media pages ng mga social media partners natin. Syempre, unahin natin ang TV Maria. Shout out po kay Miss Sharon at Miss Kat. Ayun, busy sila ngayon today dahil may seminar silang inatinan. Naging successful yung kanilang Faith Lens na seminar na ginawa sa Archdiocese of Manila. Hello po, Ate Kat At and Ate Sharon. Ma'am And then, Sharon. ganun din, shoutout din natin, syempre, ang Sangdigan, ang official social media page ng Diocese of Malolos sa pangunguna ni Father Franz Dison na nag-celebrate ng birthday. Happy birthday, Father Uy, Franz. happy birthday po. Yan. At ganun din kay Bishop Dennis, ang ating ama sa Diocese ng Malolos. Hello po. Shoutout po, Bishop Dennis. At ganun din, syempre, sinashoutout din natin yung mga kasamahan natin, sister, yung congregation mo. Religious Wow. Catechism of Mary, sa Aking pangunguna ni... mga kapatid, Mother Yes. Cecil. Mother Cecil. Ganun din ang Religious of the Divine Word sa pangunguna ni Mother Angeline Tamaken. At syempre, ang ating mga audience, karamihan sa audience natin, ang Paska. Hello po, mga Po. katikista magigiting na katikista ng Diocese ng Malolos. At ganun din ang Biblical Apostolate sa Diocese ng Malolos. Welcome po at naka-live din po pala tayo, sister, sa Bicol area, sa RBN Plus. Mm, Magandang gabi po sa mga taga Bicol at ganun din sa iba't ibang panig ng mundo. Kasi alam ko may mga nanonood sa atin sa iba't ibang ah, bansa. At ganun din siya, sister, ang dami na nagko-comment, oh. Sila San Pedro Icon, Eva Emolat, sabi niya magandang gabi daw po. Si Sister Gloria Reyes Pila from Santo Niño Parish, sa Rosalinda Ocampo, bukal ng buhay para sa lahat, sabi niya. Maria Mercedes Caballero, Estela Nepomuceno, Cecilia Santiago, Rosalinda Ocampo, Leonora Resurrección, Maria Mercedes Caballero from Bulacan, Bulacan sa Our Lady of Asuncion Parish and Diocesan Shrine. Sabi ni Sevilla Libreja, Maria Elisa Dulatas, Leia Ramos, Rosalinda Ocampo, Jocelyn Godoy. At babasahin pa natin yan, pero yung hamon natin ngayon, yung motivation natin sa mga nanonood sa atin at yung nagko-comment. Total, nagko-comment naman po kayo ng good evening, di ba? Mamaya po, meron po tayong along the way dun sa ating seminar na kasama na yung ating guest mamaya, magtatanong po siya ng question. So we encourage everyone na mag-comment nung inyong sharing, 'di ba, sister? opo. So 'yon. So mamaya mag-comment po kayo mamaya para ibahagi niyo po yung inyong thoughts about dun sa ating pag-uusapan. So sister, pakilala na natin yung ating guest. Opo.
kilala naman po nila yun eh. At makakasama po natin siya hanggang sa Marso. Ano po, ang kuya po ng marami, ang pusong katikista, nagmamahal sa katikista at tutulong palagi sa katikista, katikista forever yan. Ano po, si Kuya Chito Sawit, palakpakan po natin. Virtual clap. Yan! Kuya Chito! Opo. Good Magandang evening. gabi po muli. Sana huwag kayong magsasawa sa aking pagmumuka at ang po. Hindi po Kuya Chito kasi nagiging nararamdaman namin yung concern mo po sa amin. Nararamdaman namin yung pagmamalasakit mo para sa ikaunlad ng ating pananampalataya. At yan, yun nga nakakabilib kay Kuya Chito at least, di ba? Si Kuya Chito po, do sa hindi nakakaalam, naging magkasama po kami sa major seminary nung araw. Hindi na po namin babanggitin yung taon, baka kasi mahalata yung edad namin eh. But anyway, so, Kuya Chito, so sabi ko nga kanina, di ba mamaya, habang nag-discuss ka, magbibigay tayo ng mga questions or some, reflection para sa mga audience natin at iko-comment ng mga audience natin. Total mahilig sila, maraming nagko-comment ngayon. So we encourage everyone to, to comment, to be interactive dito sa gagawin nating seminar. Pero bago natin simulan, ibigay yung podium talaga kay Kuya Chito, simulan natin ang ating programa sa isang panalangin na pangungunahan ni Sister Pearly. Sige po, damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon sa lahat ng mga nangyari sa atin sa maghapon, sa mga taong ating nakasalamuha, sa ating mga naging karanasan. At kahit sa mga oras na to, sa dampi ng hangin ng mga ventilador, ingay sa ating paligid, damin natin ang kanyang presensya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Mapagmahal na aming Ama, Diyos na makapangyarihan. Una't higit sa lahat ay pinaabot namin ang aming taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga biyayang patuloy niyo ipinagkakaloob sa amin, sampu ng aming mga mahal sa buhay, sa kabila ng kami hindi karapat-dapat. Maraming salamat po sa karanasan na meron kami sa maghapon. Ito ang magiging gabay, panuntunan, tulong sa amin upang makita namin ang aming sarili. Maraming salamat po sa misyon na iyong iniatas, sapagkat sa pamamagitan ng misyon na ito ay nagiging kabahagi kami ng iyong misyon. Samot dalangin po namin na tulungan niyo kami, patuloy niyo isugod sa amin ng Banal na Espiritu, ipagkaloob sa amin ng mga bagay na aming kakailanganin, lalo't sa oras na ito. Ipaisip niyo po ang aming dapat maisip. Ilagay niyo sa aming mga labi ang dapat namin sambitin. Ilagay niyo sa aming kamalaya ang aming dapat pag-usapan. Tulungan niyo po kami na umunlad sa aming ugnayan sa iyo, mapalalim ang aming espiritualidad upang kami ay sabay-sabay, sama-sama, tulong-tulong na maglakbay patungo sa inyo. Mapag-alabin niyo po palagi ang aming puso at kung sa mga panahon na kami nanlalamig, Panginoon, huwag niyo po kami pababayaan, sa halip ay pag-initin mo muli ang pag-ibig upang kami ay manatili sa inyo. Ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus na nabubuhay at naghahari, kasama ng Banal na Espiritu, magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Thank you, Sister. And ayan, simulan na natin. Kuya Chito, ano ba ang ating pag-uusapan today? Share ko muna yung ano, pwede na ba dito Alan? Sige, ayan na. Po, so missionary spirituality of a catechist. So ano ang spiritualidad ng isang katekista? Pero siyempre bago tayo dumako sa katekista, ihihimayin po natin yung missionary, yung spirituality, and then saka tayo tutungo sa evangelization na isang gampanin ng isang katekista. At bago po siguro tayo tumuloy, no,
Banggitin ko lang po yung nung nag-usap po kasi kami nila Sister Pearl ay may tema no na binigay para sa session nga na ito no. Yung original niya parang 12 siya pero hindi kakayanin so medyo iniksian na lang po natin. Subalit yung tema niya ay Catechist as Pilgrims of Hope, Going Beyond Boundaries in Mission. At may mga parts po siya. Ito po yung part 1, yung identity ng missionary catechist. Kaya po nung nakaraang session natin, nung September, ay tinalakay natin ang mga katekista no, na siyang tumatawid no, sa mga hangganan. Catechist on the move, when you say mission, it speaks of movement no, from one place to another. And we go beyond boundaries, yung mga hangganan, pader. So, yung mga ilog na kailangan tawirin, yun ang ginagawa ng katekista no? Sa mga paaralan, sa iba't ibang kultura ng mga bata, iba't ibang katauhan, iba't ibang pananaw, at iba-ibang relihiyon, tinatawid po ito ng mga katekista. At ngayon po, kailangan meron tayong gasolina no? Upang magpatuloy sa ating pagmimisyon bilang katekista. At yun po yung pag-uusapan natin, yung espiritualidad no, ng isang misyonero. At yun nga po, sinabi natin nung nakaraan, ang salitang misyonero ay hindi lamang po maaaring ipangtukoy sa mga religious, no? Mga pari, mga madre, mga reliyoso, kung hindi gayon din sa mga laiko at gayon din sa mga katekista. At sa ikalawang parte po ng ating pag-uusapan, yung mga paradigms, no, yung mga pamamaraan ng missionary catechetics. So, ang usapan po namin ay parang si Doc Joan Trosio Christie Bagay po ang susunod na magbibigay ng kanyang panayam. Tungkol yata ito, hindi pa po ako sigurado, sa bagong ebanghelisasyon para sa bagong henerasyon. So, yun po yun. And then, titingnan pa po namin, no, may mga sa ibang parte, maaari po nating talakayin yung mga enculturation, no, interreligious dialogue, at pati po yung pagmimisyon sa ating nasisirang kalikasan bilang mga katikista. Yun po. So sana po ay maging maayos yung ating pagtalakay upang may puntahan po no yung ating ilang buwang pagtatalakayan no. So magkaroon tayo ng paglalakbay, tayo ay maghubog sa ating paglalakbay sapagkat ngayon naman po, sabi nga natin yung Year of Mission and Year of Hope. Yan po. So ngayon po ay ah, atin pong pagnilayan ang tungkol sa ah, missionary spirituality. So ito po yung ating pag-usapan, kwentuhan lang po, no? Ano po ba ang ibig sabihin ng spiritualidad? Of course, marami naman pong libro tungkol sa spirituality at marami pong naisulat, no? Marami po tayong narinig lalo sa mga katekista, no? Yung mga umatid ng Dialekatma o nag-Mars Mapamco o sa ating mga parokya. Subalit yung spirituality na aking babanggitin ay from the perspective mula sa perspektiba ng misyon. No? Nga po pala, no, yung aking po ibinabahagi sa inyo, tulad ng binanggit ko po, no, nag-aral po ako sa mga SBD ng missiology. Ito po ay aking binabahagi no, sa mga tao. At in particular po, yung aking babahagi ngayon ay aking sa isang semester no, na dinaluhan kay Father Antonio Pernia, si Father Tony Pernia. So, ang aming topic noon o ang course subject namin ay missionary spirituality. So, yun po. Ito po yung outline ng ating pagbabahagi. So, notion of spirituality, spirituality in mission, and the notion of missionary spirituality. So, in between po, isisingit ko po yung pagiging katekista. Okay po. So, ilagay po natin no, ano po ang ibig sabihin ng spirituality. The term spirituality refers both to a lived experience and to an academic discipline. So dalawang bagay po no.
And pag sinabi po nating lived experience, buhay na karanasan, ito po ay pagsasabuhay, no, ng ating ano yung ating paniniwala, ano yung ating pinaniniwalaan. So bilang mga Kristiyano, tayo po ay may relasyon sa Diyos. Ito po yung ating isasabuhay. So madali lang po, no, pag sinabing spirituality, ang panggagalingan lang natin is yung spirit, no? So tayo ay naniniwala sa transcendental being, no? O ibig sabihin, mas higit pa, no, doon sa material, yun po ang Diyos, no? So tayo naniniwala na ang tao ay body and soul, body and spirit. So embodied spirit po ang tao, hindi lang siya material, no? So tayo po ay naniniwala na ang tao ay hindi lamang material. At yun din po, no, hindi lamang po yun ang kahulugan ng spirituality. Ito din po ay academic discipline. So pinag-aaralan din po ito, ang spirituality, hindi lamang po ng mga Kristiyano, no? So kahit po ibang mga relihiyon ay may paniniwala sa Diyos, so meron din po like Buddhist spirituality, no, Taoist spirituality. So basta po naniniwala sa Diyos, Buddhism, no, tinatawag po nila ito o maaari nila itong pag-aralan. So yun po. And as lived experience, sabi nga po, no, it describes the way, no, we live our life. Paano ba natin sinasabuhay, no, ang ating pamumuhay, no? So it is actually a lifestyle, no? Paraan ng pamumuhay. It is living life with awareness of God's presence in us as the principle, no, pinagmumulan ng buhay, no, simulain ng buhay, the principle that makes life possible and meaningful. Thus, to be spiritual means to live according to the knowledge that there is more to life than meets the eye. So yan po yung binigyan ng in-highlight po ng aking professor, no? There is more to life than meets the eye, no? Bukod sa material na nakikita natin, may higit pa. So tayong mga Kristiyano naniniwala, bagamat hindi natin nakikita ang Diyos, naniniwala tayo sa Diyos. So yun nga po ang sinasabi nating pananampalataya, no? Tayo hindi naman natin talaga nakita, no, yung resurrection, no? We were not able to see even the historical Jesus, no? What we only have is, of course, yung mga pag nabasa natin sa Biblia, no? Kung ano yung mga ipinahayag, no, ng mga ebanghelista, no? Ng mga sumunod kay Kristo. Subalit tayo ay naniniwala. So tayo ay naniniwala bagamat hindi natin nakikita. Ito nga po yung sinasabi, no, ang ibig sabihin ng pananampalataya. So some people, ang mga tao daw po, they experience what is empirical only, no, yung nasa mundo. Papanganak sila, syempre, no, maglalaki, mag-aaral, kakaroon ng pamilya, magtatrabaho, magpapahinga, at syempre, no, tatanda, mamamatay, tapos na. Nothing more. So may mga ganun tao po, no? At meron naman na may mas malalim pang pagtingin, no, sa buhay na nagbibigay ng kahulugan sa kanilang buhay. And that there is a transcendental orientation to life, sinasabi nga, no, which brings in fulfillment that there is a spiritual realm, no, surrounding life that makes it precious and valuable. That there is hereafter that transforms earthly life into a newness that gives it a lasting quality. Spirituality is life, living life in the light of this more, yung sinasabing more na yan, ano, which meets the eye. Para po bang nung panahon ng halimbawa ng, ng pandemya, no? Nung nagkaroon ng COVID, ang mga tao, sabi nga, di ba ni Pope Francis, nung siya ay nabubuhay pa, nung siya ay nagsabi tungkol sa COVID, no? Masyado ng advance ang ginawa ng mga tao. Nakarating nga tayo sa buwan. At masyadong busy ang tao, no, sa kanyang mga concerns, material concerns. Subalit sa harap ng isang sakit na wala tayong magawa, wala tayong ibang kinapitan kundi ang ating pananampalataya sa Diyos. So, ang sabi nga natin, no, ang
modernity is not true, no, to its promises. So, ang sabi ng modern civilization, no, matatanggal ang kahirapan, matatanggal ang sakit, lalo na nung panahon na sumisibol pa lang, no, yung Industrial Revolution, no. Ang akala ng tao siya ay mas magaling pa sa Diyos. Kaya nga po nagkaroon ng secularization, no, that the human person tried to dethrone God, no? Gusto niyang tanggalin sa trono ang Diyos, and that faith will be replaced only by reason. Pero may mga bagay na hindi natin kaya talagang hadlangan, tulad ng sakit, tulad ng kamatayan. At yun nga po, no? So, yung spirituality natin, na tayo ay naniniwala sa nilalang, no, na higit pa sa material, ito ay tinatawag ng nating spirituality. So spirituality is living in reference to God as the principle of personal, interpersonal, social, and cosmic transformation. So yun po, no? Meron tayong reference sa Diyos sa ating pamumuhay. So kino-consider po natin na tayo ay galing sa Diyos bilang tayo ay tao. At tayo ay nakikipag-ugnayan, no, sa ating kapwa, sa ating pamayanan, at sa buong nilalang, no, na tayo ay dadalhin ng Diyos, no, sa tinatawag nating transformation. At yun nga po, no, napakahalaga na tayo ay naniniwala, no, bilang mga Kristiyano. Mamaya babanggitin natin yung Christian spirituality, na tayo ay naniniwala sa espiritualidad. Sa panahon po ngayon, no, sa ating bansa, lalo higit na lumilitaw yung mga issue ng corruption, no, ng pagnanakaw, no, sa kaban ng bayan, naway magkaroon ng pagbabagong loob, no, hindi lamang ng isip, no. Nawa yung espiritualidad ng mga taong nadawit, no, na nai-involve sa katiwalian ay mahipo, no, ng Panginoon. At yung kanilang spiritual, sabi nga nung isang nakita ko sa Facebook, no, at siya ay nananawagan sa mga nanggaling sa mga Catholic schools, no, na sana ay manindigan sila sa kanilang natanggap, no, na kaalaman, na natutunan tungkol sa kanilang pananampalataya. So the term, yung spirituality, comes from St. Paul's letters, no? Particularly Romans chapter 8 verse 5. Those who live according to the flesh are intent on the things on the flesh. Those who live according to the Spirit, on those of the Spirit. So binanggit na po ito, no, yung pamumuhay natin sa laman at pamumuhay sa Espiritu. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia, if we live by the Spirit, let us also follow the Spirit. Thus, following St. Paul, spirituality may simply be defined as living according to the Spirit or life in the Spirit. So, buhay sa Espiritu. So, kapag tayo ay naniniwala na diba, sabi nga po, tayo ay templo ng Espiritu Santo, tayo ay naniniwala na templo ng Espiritu Santo, yung mga bunga ng Espiritu Santo ay makikita sa ating pamumuhay. At tingnan naman po natin, no, yung tinatawag nating Christian spirituality. So pag sinabi pong spirituality, we believe, no, we have reference on the transcendental being we call God. Pero ano naman yung Christian spirituality? So in general, spirituality is understanding and living life in relation to God's presence in us. Naniniwala tayo, no, na ang Diyos ay buhay, no, na siya ay nasa sa atin, no. Now, since God is present not to Christians alone, katulad ng sinabi ko kanina, so spirituality is not exclusively Christian. So merong mga Hindu, Buddhist, Muslims, Jews, and other believers also live life in reference to God as the principle of life. Thus,
there is also a Hindu spirituality, Buddhist spirituality, Muslim spirituality, Jewish spirituality, etc. Now, ano nga naman yung Christian spirituality, no? Is understanding and living a life, yun po yung binanggit natin kanina pa, in relation to God's presence in us. Ito po yung pagkakaiba, no? Experience through the Spirit of the risen Christ and consistent with our status as members of the body of Christ. So we experience God through Jesus, no? And through His Spirit. At ito ay nakabatay din sa ating estado kung ano yung ating ginagampanan sa katawan ni Kristo. Kung ikaw ay pari, kung ikaw ay laiko, kung ano man yung biyaya na ipinagkaloob sa iyo, yun ay pinapakita natin, no, sa katawan ni Kristo. Po, so fundamental characteristics of Christian spirituality, hindi ko na po nilagay dito. Ang mga katangian ng Christian spirituality o Kristiyanong spiritualidad ay una, ito ay siyempre, no, Trinitarian. Tayo naniniwala sa isang Diyos sa tatlong persona. At it is also Christological, should be focused on Jesus Christ. Ecclesiological, situated in the church, and pneumatological, no, responsive to the Holy Spirit. So, we believe in one God, in three persons. We believe in Christ, we believe in the church, and we believe in the Holy Spirit. And other characteristics of Christian spirituality is that it is visionary. It is a way of interpreting reality in spiritual terms. And sacramental, it is God in all things. Siyempre po yung sakramento is a visible sign of God's loving presence in us. And spirituality is also relational. It is open to the presence and call of God in other people. So when we say that we are spiritual beings, we also must consider, no, we have to acknowledge the presence of other people around us, especially, no, the people whom we encounter, no, in the society. And Christian spirituality must be transformational. So normal lang po sa tao ang nagkakasala. Subalit, yun nga po, no, kailangan hindi lang naman po sabi ay enough yung umamin, no? So kailangan may reparation. Parang si Zacchaeus, no, inamin na siya ay nagnakaw. Subalit, yun po, no, ninais niyang ituwid yung kanyang pagkakamali. So, he's always in touch with and open to the spirit of reconciliation, renewal, and the healing. So, di ba sabi nga ni Zacchaeus, ibabalik niya doble yung kanyang mga nakuha. No? So, in short po, meron po kasing sana akong ibabahagi sa inyo, kaya lang kukulangin talaga yung oras natin. No? Kasaysayan ng spiritualidad o Christian spirituality. Subalit, kumbaga ito na lang po yung ibahagi ko base doon sa diniskas sa amin ni Father Pernia, no? Na ang kasaysayan ng Christian spirituality. Siyempre, nagsimula po ito sa yung Christian spirituality kay Kristo, no? Nung siya ay nagpahayag ng kaharian ng Diyos at siya ay pumili ng kanyang mga alagad. At subalit ito ay nagsimula, syempre, no, was inaugurated already or we can find its foundation even in the Old Testament. Yung pag-acknowledge natin, no, yung pagkilala natin na ang tao ay may Diyos. So makikita natin sa tipanan, no, ng Old Testament people and Yahweh, no, the chosen people of God and Yahweh. So, yun po, no, nagsimula naman doon. Hindi lang naman din talaga sa pagiging kay Kristo, nagsimula yung pagkilala sa Diyos. So, kahit sa bago dumating si Kristo, so sila Abraham, no, sila mga our forefathers, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, then you have Moses, and then you have the prophets, no, and then of course, no, sa kasaysayan mga hari,
at ang mga judges natin. So, yung mga tao sa Lumang Tipan, ng mga propeta ay kabahagi nito. So, ang babanggitin natin, of course, the pre-Vatican II, no? Parang sinamari po natin, no? Sinamarize po natin yung mga trends, no? Or characteristics of pre-Vatican II spirituality. So, kasi marami po iyon, no? Meron po tayong nagsimula siya sa like martyrdom, no, yung mga mysticism na tinatawag natin, no, na naimpluwensyahan din ng Gnosticism. So masyado pong mahaba po ito hanggang kahit po sa Mendicant period mapupuntahan hanggang Protestantism. Pero ito po, kung sasabihin natin, no, yung mga trends po, no, before Vatican II, ng mga spiritualidad, ito ay number one, no, naka-focus doon sa tinatawag nating mga elites, no. Mayroon pong ganyang bahagi, no, mga elites to the chosen few only, no. A tendency to identify spirituality with the search for perfection and therefore limited to specialized individuals like monks, religious priests, and bishops. So, well, actually, sa Vatican to nga po, no, ang sabi sa amin, no, is no longer perfection, no, kasi nga but we have to focus more on the way of holiness. And what is holiness? Holiness is not the absence of sin, no, but the presence of love, no. So hindi, we cannot really do away with absolutely, no, with sin, but nonetheless with God's presence we can overcome yung mga the sinful ways in our life. And then of course you have the fuga mundi, so we escape, no, the world, the tendency due to Gnosticism, yung Gnosticism, no, yung nous, so sa mind, no, knowledge, no, parang secret society kasi ito, no, parang chosen few lang yung maliligtas. And its subsequent forms to regard material reality as evil and sinful and thus reject or oppose it or flee from it. A fuga mundi or world negating spirituality. Pero sinasabi nga natin, no, kahit po sa Vatican, kung titingnan natin yung Vatican II, we need not to get rid of the world, no? But we have to be salt of the earth nga, no, and light of the world. And of course, meron pong mga spirituality that are individualistic, no? Tendency to individualism, that is spirituality concerns primarily the individual soul's union with God through process, which includes the three mountains of purgation, illumination, and union. And dinidisregard yung communal dimension. And then lastly, you know, the external practices, while much emphasis was laid on the interior life, that is, on the soul's union with God, there was also a tendency to express spirituality through external practices like devotions, relic pilgrimages, penances, confessions. So kasama dito yung self-flagellation. So yun po. Parang sinamari po natin. So of course there's a danger, no, in summarizing yung history, no, ng spirituality, but nonetheless sinasabi lang natin dito yung mga trends. And this one is this four focuses on the like kind of negative, no, trends, no? And Vatican II spirituality sought to offset or to correct, no. So thus little emphasis, if at all, on spirituality of the laity or of the ordinary life is set aside. So kung papansinin natin, no, hindi nababanggit nga po yung mga laiko. At yung halimbawa po, yung mga laiko, sila ay nasa mundo, so in the secular realm, and you should follow the way of the commandments and the path of duty or obligation. While yung mga religious, they are not of this world, they are separated nga, no? And they are in contradistinction with secular, they are religious, and the way of the evangelical counsels, yung kanilang sinusunod. And the path they follow is love and desire. Ayun naman po, no, sa Vatican II, what hindi ko na po nilagay po yung sa PowerPoint, no. In Vatican II, the teachings impacting on spirituality is there are four, no.
Number one, the whole church is called to holiness. No? Hindi lamang po mga pari, mga madre, mga relihiyoso ang tinatawagan. The Lord addressed all of His disciples regarding of their situation in life when He said, "You are therefore to be perfect, even as your heavenly Father is perfect." Thus, spirituality is not only for priests and religious, but for everyone in the church. Thus, it is evident for everyone that all the faithful of Christ, of whatever rank or status, are called to the fullness of the Christian life and the perfection of charity. So, yun po, no? Sinasabi ng Vatican II, the whole church is called to holiness, Lumen Gentium chapter 5. And that not only that we are called to holiness, we are actually already holy. So when we were baptized, no, we received, no, the Holy Spirit, and the Spirit is indwelling within us. We are already holy. Thus, Christian spirituality is a matter of living in accordance with who we have become in the Spirit. Thus, it is a matter of manifesting the fruits of the Spirit's presence, like mercy, kindness, humility, meekness, and patience. Katulad po ng sinabi ko kanina, no? Malalaman natin na ang Espiritu ay nasa atin sa pamamagitan ng bunga sa ating pagkatao. And of course, holiness is wholeness. Integral, buo. By this holiness, a more human way of life is promoted even in this earthly society. So pag sinabi nating spirituality, hindi lang po yung otherworldly, no? So integral, pati yung mundong ito, itong material na mundo na ito, ay ating papabanalin. Papabanalin, no? Thus, holiness comprehends far more than the individual soul's relationship with God. Holiness does not deny our humanity and the material world. So binanggit po, no, sa Evangelii Nunciandi, no, that salvation is integral, no, buo. Hindi mo pwedeng sabing ililigtas lamang ng simbahan ng kaluluwa, denying the material, no, body of the person. So mahirap mangaral, no, sabi nga natin, sa taong kumakalam ang sikmura. So we need also to work towards integral liberation. No? True holiness promotes a more human life and enhances our humanity. True holiness commits us to the task of developing human society and transforming the world into the kingdom, world affirming and transforming. And then lastly, Christian spirituality has plurality of forms, iba-iba, no? There is no single mode or style of spirituality for Christians. Each must adapt the call to perfection to his or her own situation in life and to his or her socio-cultural circumstances, specific to each one's vocation in the church, as priest, as religious, as laity, and specific to one's cultural tradition, so what we call inculturated spirituality. So minsan nakakarinig tayo, no, may mga Dominican spirituality, no, mayroong Franciscan spirituality, pero hindi lang naman po sila ang may spirituality. Tayo din po mga laiko, o kahit po yung mga secular priests o yung mga pari natin sa mga parokya, ay meron din silang spirituality. So what will always be common to all, as I mentioned a while ago, is the love of God and of neighbor. For charity as the bond of perfection and the fulfillment of the law, rules over all the means of attaining holiness, gives life to them and makes them work. Hence, it is the love of God and of neighbor which points out to the true disciple of Christ. Lumen Gentium number 42. So mahalaga po yung pagmamahal sa Diyos, yung sinabi pa po ni Kristo, no? Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. So the main characteristics of Vatican II spirituality, I did not also include in the PowerPoint. First, it should be biblical, of course, rooted in the Word of God, liturgical,
Pneumatological, again, no, this Holy Spirit, no, attentive to the promptings of the Spirit, and missionary, no, that is oriented to the mission of the church, and world transforming, committed to the social and justice and liberation, and it is inculturated, that is finds expression in one's local culture. So ito ay naisa sa buhay po natin. And of course, it is dialogical. Christian spirituality is dialogical, open to dialogue with our separate brothers and sisters, and even with non-Christians. Yan po. So, yun po yung unang bahagi, no, ng aking pagbabahagi, the notion o ang notion of spirituality. Ano po ba ang spiritualidad? So, ang spiritualidad ay tumutukoy sa ating pagkilala sa ng the presence of God in our life. And when we speak of Christian spirituality, pagkilala kay Kristo at sa kanyang espiritu, at yung ating pagkilala sa ating gampanin sa simbahan. So, ang spiritualidad ay hindi lamang din, no? Of course, ito ay kinikilala natin yung ating pinanggalingan ng Diyos, subalit hindi po doon natatapos. Kikilalanin din po natin ang ating kapwa sa lipunan. So, yun po. So, katulad po nung sinabi ni Tito Alan, no? Baka po meron tayong bibigay po ako ng tanong. Meron po ba ang aking tanong na ibibigay? So, ano po ba ang ating mga challenges, no? Pag sinabi nating spirituality, paano po ba nating sinasabuhay ang ating spiritualidad sa mundo ngayon, no? Ano po ba ang challenges natin sa mundo ngayon? Masyadong materialistiko ang mundo. Ayan po. Halimbawa po sa mga kabataan, kung katekista, no? Paano natin sila madadala sa pagdarasal, no? Paniniwala sa Diyos. Kung masyado silang tutok, no, sa mga gadgets, no? They are very much preoccupied, no, sa mga laro, no, sa internet. So, yun po siguro. Tito Alan, no, malinaw ba yung aking tanong? Sister Pearl. Hala po. Yes. Bali, ano, po. Kuya, sabihin po ibang, pinakikinggan ko yan, ang lalalim ng mga terms. Ano po, parang kuya, ibang pag sinabi natin spirituality, yung bang parang, yung passion, yung matinding, ano tawag ito, parang, matinding damdamin natin na, ano, sabi mo nga kanina, tumatawid sa ating pagkilos, sa ating pagsasabuhay. Ano ba yung consciousness natin sa isang bagay o sa isang katotohanan, tapos merong parang fire sa atin. Ano na, ito yung conscious tayo, ginagawa natin, sinasabuhay natin, palagian, palagi. Kaya sabihin natin kanina ay nagdadala sa atin sa isang, ano tawag ito, uri ng buhay na pwede natin sabihin na papunta sa Diyos o sabi mo kanina, materialismo. Di po ba? Sabi mo kanina ay maraming espiritualidad. Ano po? Halimbawa, ang isang tao, ang passion talaga niya ay yumaman, di ba? Conscious siya lagi sa material na bagay. Kaya yung lakas niya, yung isip niya, yung buhay niya, doon nakatuon na laging ginagawa, laging iniisip. To sabi mo, tumatawid sa ating buhay, sa ating pagkilos. Sa bunga nakikita pala yung kanginang target namin. Sa bunga makikita. So pag gano'n ang pangyayaring sabihin natin, yung spirituality niya ay materialistic. Ano, tama po ba ganun, kuya? Opo, sister. Opo, sister. Bali, kasi kung ito ay lived experience, no, yung spirituality natin ay sinasabuhay natin. Sabi nga, yung Buddhism nga daw po, it's not a religion, no? It's a philosophy, it's a way of life. So tayo ding mga Kristiyano, ganun din po. Katulad ng binahagi niyo ng sister, di ba? Na kung tayo ay naniniwala sa Diyos, kay Kristo, yung ating paniniwala ay nakaangkla sa Diyos. Yung ating dinarama, o ating paniniwala, no? Yung ating ano tawag natin dito? The mind, the heart, and the will should be
in a relation or nakaangkla siya sa Diyos. So, hindi walang dichotomy, no po. So, totoo po 'yung sister. At ang talagang problema po ngayon, ah, hindi naman tayo sumasamba sa ibang Diyos eh. Totoo po 'yung sinabi nyo. Ang sinasamba ng tao ngayon, pera. So, idolatry po iyon. Kaya, nako, di ko talaga maisip na sa bilyon-bilyong pera, ano mo ba tatalin yun? Eh, Sabi nga ni Father, ano si Father Enrico, yung namatay na, di ba? Gonzales. Father Enrico, ano ang apelyido ni Father Enrico? Yung Dominican, di ba sabi niya, saan mo Gonzales dadalhin, yata. saan mo dadalhin yung pera? Eh, di ba ipanggagatong sa impyerno panggagatong? Alam mo na kung sino yung gagatungan, di ikaw. So, yun po eh. Totoo po yung sabi mo, sister, na minsan no yung imbis na spirituality talaga na ang Diyos ang pupuntahan, dinidiyos natin yung mga material na bagay. So it's a kind of idolatry also. totoo yung sinabi mo na yan, Kuya Chito. And maidagdag ko lang din, kasi nagsisimula yan sa pagiging ignorance noong ano ba talaga yung spirituality. Most common notion kasi ng spirituality, magdasal lang eh. Pag nagdadasal ka, nagsisimba ka, may spiritualidad ka na. Pero na-realize ko doon sa in-explain ni Kuya Chito hindi sapat yun eh. Ang sabi nga niya kanina, 'di ba, ang notion ng spirituality is a lifestyle. So, if you're living a spiritual life, hindi lang sa panalangin, hindi lang sa pagtupad sa mga tungkulin sa simbahan, kundi ito ay isa ring bagay na pagtulong din sa kapwa. Kasi sabi niya, spirituality is about love. Love of God and love of neighbor. Yung 'di ba? Parang yun yung pagkakaintindi ko doon sa sinabi. Kaya kadalasan kasi karamihan sa atin ang connotation ng spiritualidad magdasal lang. At yung pala hindi. Yung pala isa yung sabi nga 'di ba, natutunan ko kay Father Pros noon sin of omission and sin of commission. So, 'di ba? Parang yes, nagdadasal tayo. Yes, sumusunod tayo sa Ten Commandments. Yes, pero nasa bahay lang tayo. Hindi tayo tumutulong sa kapwa natin. Wala tayong pakialam sa ibang tao kundi sarili natin. Hindi, kumbaga, kulang yung spiritualidad natin na yon. Di po ba, Kuya Chito? Totoo 'yun, no. Kaya yung term, no, yung may conformity, mayroong ano tawag natin dito, may relasyon talaga, no, may ugnayan yung tamang relasyon, yung isip, no. 'Di ba ang sabi nga, no, if you confess in your mouth and believe in your heart, sa Romans, no, Saint Paul, if you believe in your hearts, you confess in your mouth that Jesus Christ is Lord, you will be saved. Yun eh. Pero may mga taong iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Pag nanalo ako sa eleksyon, ganito gagawin ko. O, sige, pinangakuan na nga kayo, hintayin nyo pang to pa rin. Okay, pag nanliligaw yung lalaki sa babae, hindi ba? So, pagkalipas ng ilang linggo lang, iba na yung sinasabi niya, iba na yung ginagawa niya. So, totoo po yun, no? Yung espiritualidad, kung tunay na may espiritualidad tayo, wabalong po yun, no? So, makikita sa ating pagkatao, kung ano yung ating pinaniniwalaan. Sabi nga, no, it's a way of life. Amen. Kuya Chito, may tanong po dito si Sister Gloria Reyes Pila. Ang spirituality po ba ay ang iba't ibang klase ng pamumuhay ng isang taong mahalin tulad? Tama po ba yon? Mahalin tulad? Pamumuhay ng isang taong maihahalin tulad. Putol eh. Tita Gloria, baka pwede pong dagdagan. Parang putol po yung question. Pero parang ang pagkaintindi ko po ang spirituality po ba ay ang iba't ibang klase ng pamumuhay ng isang tao? Or ano ba yon na iba-iba bang klase yung spirituality? Depende ba sa tao yon? O
tayo ba as Christian may dapat na tingnan as a common Christian spirituality? Ano ba ang ano nun? In general talaga yung Christian spirituality, tayo ay naniniwala kay Kristo. At yun nga po, bilang hindi tayo dapat tumitigil sa ating pananalangin kasi nga po pag spirituality, we believe in spirit, no? And we believe in God. And pag sinabing spirituality, we are aligning our will to the will of God. Ano ang kalooban ng Diyos? So, yun po yung spiritualidad na babalong. Susundin ko yung kalooban ng Diyos kung ako ay naniniwala kay Kristo. Ako ay Kristiyano. Nakikita po yun. So, may spiritual. Kasi apart from God, we can do nothing. So, sino ang nagbibigay sa atin ng lakas? Walang iba kundi ang Diyos. Hindi pwedeng sabihin na kaya ako nakatulong sa kapwa kasi ito ay galing sa aking sariling lakas. Ito ay galing sa aking sariling kakayahan. So, yung ating paniniwala sa Diyos, ito ay magbubungsod sa atin upang tumalima sa Kanya, upang tumulong sa ibang tao. Okay po yung sabi mo, Tito Alan, last week po yata yun, di ba, yung gospel natin, di ba, yung si Lazarus. Yung sin of omission nga, hindi niya ginampanan. Hindi naman siya masama eh. Pero yung kanyang pagiging dapat, no, bilang isang tao, natutulong sa kanyang kapwa, hindi niya nagampanan. Kasi masyadong material, no, yung kanyang pagtingin. So para po sinabi ni Sister Estela, sabi niya, just like what Saint Paul said, sabi niya, hindi na ako ang nabubuhay ngayon kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Yun po ba ay masasabi natin, yun pa dapat na Christian spirituality? Precisely, opo. Kasi pinagyayabang talaga ni San Pablo yung kanyang hindi yung sarili niya kung hindi si Kristo. At sa panahon nga nung kanyang, yung sabi nga ni Bishop Bart, no, yung Peristas in Catalogue, yung list of sufferings niya, ah nag na napagtagumpayan niya yung mga bagay na yun, hindi 'di ba, na shipwreck siya 3 times, no? Siya ay hinagupit, 40 minus 1 pa yun, may sinabi pa siyang ganun, at kung natuklaw pa ng ahas, kung ano-ano pa. Pero ang lakas niya ay nagmumula sa Diyos. Hindi niya sinasabing siya yung malakas. Sinasabi nga niyang siya ay walang alam no? Pero gusto niyang ang lumiwanag o mag-shine, kumbaga si Kristo. So yun. At yun ang tingin kong spiritualidad, no, na dala-dala ni San Pablo na maganda nating tularan. Kahit gaano ka talino ng isang tao, naku, si Santo Tomas nga, no, bandang huli ng kanyang buhay, Santo Tomas de Aquino, what I have written, sabi niya, all but straw, lahat basura, compared with the glory of God. No? So, yun po, no? Dadating tayo sa pagkakataon na baliwala lahat. Si Kristo dapat yung makita sa atin, no? So, yun nga daw po yung sabi na maalala ko lang po, no, kapag tayo daw ay, di ba sa panahon ng mahalang araw, tayo ay, ang tawag natin dito, ano yung 3 bagay na dapat gawin? Magdasal, mag-ayuno, at saka gumawa ng mabuti, no po, almsgiving. So, kaya tayo nagpo-fasting, we deprive ourselves of material things para pumasok sa atin si Kristo. So pag ang kinain natin si Kristo, sa pagdadasal natin, ang ibibigay natin si Kristo, hindi yung sarili natin. Parang ganun po yung paliwanag sa amin. No? So we do not give only ourselves, but what we give is God. No? Kaya yung we are graced, no? So grace is built on nature. No? So hindi naman tinatanggal yung ating pagkatao, tayo ay nakikipagtulungan sa Diyos din. Yan po. Amen. Kuya Chito, may nagtanong po dito, si Flor Delita Mali, sabi niya, ang spirituality po ba ay ang tindi ng ating ugnayan sa Diyos at kung paano tayo nabubuhay bilang kapwa at paano natin ginagampanan ang ating gampanin bilang tagapangalaga ng kanyang mga nilikha?
tumpak po, no? Tumpak po. Yun po ang talagang meron ngang anabatic at abatic. Merong upward movement, no? May downward movement sa pag tayo nagdasal sa Diyos, may pataas, pababa. At ganun din po yung relasyon natin sa ating kapwa. And katulad nga nung sinasabi, no? ah Ibabalik po, no, ni Kristo ang kumbaga yung transformation ng mundo. Hindi lamang yung tao kundi yung buong nilikha. So yun po. Totoo po yun, no, na tayo po ay dapat makibahagi, no, sa gampanin ng Diyos, no, to restore, no, everything in Christ. Amen. Paano Sister. po, maging malinaw lang din po sa lahat na, di ba ba sabi natin kanina ito yung consciousness natin palagi, ano po, yung focus kay sa Diyos, focus sa everything about God. Ano po, tandaan po natin na ito ay biyaya mula sa Diyos. It is always God's initiative. Yung pagtugon natin, ano po, yung palagi natin siyang, kumbaga yung energy natin, yung buhay natin, yung lakas natin, everything ay nakafocus doon sa everything about God. And then nagkakaroon ng pagkilos, ano po, at yung pamamaraan ng pagkilos dito, natin siguro yung sinasabi po ni Kuya Chito na iba-ibang spirituality. Merong sa pamamagitan ng kalikasan, Saint Francis, di po ba? Sa pamamagitan ng pagtuturo, ayan, mga Dominican po yan. Sa pamamagitan ng mga pagninilay, iba't ibang pamamaraan. Pero everything po is always God's initiative, biyaya ng Diyos yun. Ang tanong lang ay, paano tayo tumutugon doon sa imbitasyon ng Diyos? Tama po Yun. ba sinabi ko? Tama po. Yung meron nga pong kung doon sa discussion na ito, yung iba Vatican to, meron pang post-Vatican eh. So like Mm. merong pagpapalalim talaga ng iyong spiritualidad, no, ugnayan sa Diyos. Ah merong halimbawa yung centering prayer, no? Tingnan nyo lang sa YouTube, centering prayer. So, may gagayad kayo doon na merong uupo ka sa isang tabi, magme-meditate ka, meron ka isang salita na mantra mo. Tapos, para kang makikipagkaisa sa Diyos. No? Para bang ah, basta maging malinaw that you are conscious, that you are seated, that you want to be united with God. And then yung mantra mo hanggang maging yung free na yung mind mo na wala ka lang ibang kumbaga sort of nakipag-ugnayan ka na sa Diyos na parang feeling ko nga parang natutulog ka, something like that eh. So meron pong yung pagpapalalim sa individual. Meron din naman po sa side naman like yung liberation theology, no? Ah socio-political, no? It's also a kind of spirituality. Or meron naman balance, no? So focuses on the communal and the the individual. So yun po yung tingin kong na sinasabing iba-iba yung pangangailangan nung tao sa kanyang spirituality, So, spirituality. so Kuya Chito, yung spirituality is parang charism? I mean, na it depends on ano yung so kung saan ka nag-fit or is there really a general context ng spirituality being alam naman sinabi mo kanina, 'di ba? Christian spirituality is lahat tayo all across, all baptized are being called to be evangelizers or missionaries, right? Doon naman papasok 'yun eh. Pero yung details na sinasabi mo ba Kuya Chito merong kanya-kanyang aspeto kasi sabi mo nga maraming klase at pwede ba kaming mamili lang kung ano yung mas mas kampante or paano ba yon? Paano ba Yeah. nangyayari? Katulad nung binanggit ko kanina, no, yung Christian spirituality has plurality of forms. Mm. Kaya walang single mode or style of spirituality for Christians. Kung ano yung para sa iyo, yun yung iyong i-adapt, no? Each must adapt the call to perfection to his or her own situation in life, no? Yung kanyang socio-cultural circumstances, no?
ikaw ay pari, relihiyoso o laiko. So wala naman talagang kumbaga general normative, no? So kung ano yung iyong estado sa buhay, so yun po yung pwede nating sundin na spiritualidad. So balit in common po yung spirituality natin is a call towards holiness, no? Call to love. Yun po talaga ang basic ng So kung spirituality. call to love, maganda sigurong batayan, basahin yung definition of love sa Corinthians, ano? Yung sinulat ni Saint Paul. At from Ah, there, pwede mo maging kahit John. Kasi kung love is patient, love is kind, dapat isa buhay ko pala yon. opo, totoo po yun. Mayroon nga ako isang, I was able to come across parang sa YouTube, no? Sinasabi niya yung itong mga sinasabi na ito ay, ano yung sabi mo kanina? Ito ay verb, no? So, action words daw sila lahat. So, love is patient, love is kind. So, ibig niya lang sabihin, ito ay dapat na nakikita daw sa ating pamumuhay. Sige po. Totoo po, ano, yun, sabi nga ni Kuya kanina, parang charisma siya kasi ito yung pamamaraan ko kung paanong ako ay lumalalim sa aking ugnayan sa Diyos, sabi, di ko ba? Ay, nako. Ang sarap ng ating usapan. Ano po, ang sarap-sarap po. Sarap pag-usapan ng mahaba. Ano pag yung tungkol sa ganito. Kasi nakakapagod na po yung walang sawang turuan na turuan. Ano po? Maganda nga, Nakakapagod na po. Nakaka-stress yung ano eh. maganda sister yung Spirituality ganito, of blood kwentuhan. control. Maganda nga nito yung kwentuhan eh. Kasi para at Opo. least na nare-retain sa mindset natin. At Kuya Chito, sabi mo nga kanina, di ba yung question? So, based dun sa pinag-usapan natin, sabi mo nga, magandang tanong sa kabila ng mga challenges sa mundo ngayon, paano natin sinasabuhay yung spiritualidad natin? Paano natin sinasabuhay ang ating spirituality? Popost ko na po. Kung meron po mga gustong mag-share, mag-comment po at nakapin na po sa Batang Minor TV page. Mag-type lang po kayo ng comment ninyo. Pero Kuya Chito, mukhang mahaba pa eh. Sa una pa lang tayo. Po, Kuya, may ano lang po. Suggestion ko po sa ating mga Kamari Faith, ano po, napakagandang pag-usapan po sa isang, halimbawa, nagkatumpok-tumpok po kayo, katikista, sa pamilya. Pag-usapan po natin na ano ba yung ating spirituality? Hindi isang term ito, isang highfalutin word yung spirituality, kundi sa paano ba natin palaging nararanasan, nakikita, nararamdaman, nakakaugnayan ang Diyos sa araw-araw nating buhay. Ano po, paano natin Yes. siya palaging nararamdaman, kailan tayo laging conscious, kasi ang sarap pag-usapan ng ganyan para yung buhay natin, yung oras natin, yung maghapon natin, puno ng presensya at consciousness natin talaga patungkol sa Diyos, tungkol sa atin ng Diyos. Tama. Sabi nga ni Sister Joby Velasquez, sabi niya, pag ang salita ng Diyos ang pag-uusapan at interesado ang puso kulang at interesado ang puso kulang ang 2 hours. Sarap pag-usapan. Ano po, kasi experiential. Yes. Isang termino, pero napaka-diverse po ng meaning ito kasi magkakaiba tayo ng karanasan. Pero lahat ng iyan, pagpatungo sa Diyos, tinatawag natin Christian spirituality. Pero ang mga katikista, di po ba? Ano spirituality ng mga katikista? Diba? Dapat kailangan ang spirituality natin like the apostles, like Paul, like Mary. So ito po yung Yon. tutularan natin na bilang mga guro na kung paano nila isinabuhay. Nakakaingit nga yun, ano, tipo, hindi naman nakakaingit, kundi nakaka-inspire. Tingnan niyo po sa Old Testament, yung buong buhay nila, pag tinitingnan ko, pag binabasa yan, sa first reading, sa misa, unti-unti, pero nakikita mo na ang consciousness ng mga tao sa Old Testament, lagi how to please, how to obey, how to love God. Buong buhay nila Amen. inang nasa araw-araw, yun ang nasa isip nila. Amen. Nako sister, Opo. sabi nga kulang nga ang 2 hours. Paano ba gagawin natin? So next month po, may iba po tayong topic. Ang makakasama natin ay si Doc. Ano nga si pangalan? Doc Johan.
Doc Joanne, ano po, evangelization po ang topic niya. Kaya hindi man po natin maituloy ngayon. Yung second part po nito ay nasa sharing na po ninyo. Ano po, kayo po magkaroon ng bahaginan sa GC po ninyo, magbahaginan kayo para ma-check nyo din. Ako nga ba may malalim na espiritualidad? Ano po, baka ako ay doer lang, pero nakakalimutan ko po yung relationship ko sa Diyos. Pero maganda sister, siguro may part 2 to, Kuya Chito, iset na lang natin ng some other Oo po. time, 'di ba? Kasi magandang ituloy yung ano yung kasunod nito eh. Magandang mapag-usapan din, mapagkwentuhan in Ako terms po. of kung paano po yung mismong bilang katikista. Yun na yung parang goal setting na yun eh. Yung susunod ni Kuya Chito eh. Missionary spirituality. Ayan. Okay po. May ano po, share lang po ng konti. Magbasa lang tayo ng konti. Sabi ni Ate Kit Bantige, pinakita po sa buhay ang spirituality na dapat laging iniugnay sa Diyos at kapwa. Sabi ni Maria Mercedes Caballero, spirituality is source of my strength and my deep connection with God. Sabi ni Flor Delita Male, itinuturi ko po tayong mga katekista ay mapapalad sapagkat meron tayong malaking oportunidad na higit nating mapagninilayan ang ating ugnayan sa Diyos at mapaunlad natin ang ating spiritualidad, pagkilos at pagtugon sa imbitasyon ng Diyos. At sabi ni Joby Velasquez, sa akin po bilang katekista ay nagsisika po ako na makaganap sa araw-araw ang ibahagi ang salita at aral ng Diyos. Sabi ni Rosalinda Ocampo, ang tunay na spirituality ay ang pagbibigay ng walang hinihintay na kapalit sa higit na nangangailangan at hindi yung palaging nagmamagaling na magbigay para lang sumikat sa paningin ng iba. Yun no. At sabi ni San Pedro Icon, bilang katekista, mas pinili ko pong ipakita sa pamilya ko ang pagiging positibo at palaging sa Diyos lang umasa. Ganon din sa mga bata kung tinuturuan at sinasabi ko sa kanila maging madasalin at palaging makipag-usap sa Diyos. At bumabaha pa po ng maraming comments, sister. Abutin po tayo ng alas 12. May pasok pa si Kuya. Pasensya na po. Ano po? Maghahanap buhay pa po si Kuya Alan. Tayo po yung matutulog na. Siya po ay ngayon pa lang maghahanap buhay. But anyway, maganda po siguro iseset po natin ni Kuya Chito yung continuation nitong spirituality. Ngayon, ang natutunan po natin yung anong ibig sabihin ng spirituality in a Christian context. At marami pong binigay si Kuya Chito sa atin na information about it, na nagsimula ito sa exclusive na grupo hanggang sa lumawak, lumago yung pag-aaral tungkol sa spiritualidad. At ngayon, sinabi nga ni Kuya Chito, ang takeaway ko nga ang spirituality is a way of living, way of Christian living, to love and to love God and to love my neighbors. Yun yung ano. Sabi nga, 'di ba, parang hindi lang puro sa dasal, kundi ito'y puro rin dapat balanse, meron din sa paggawa. Yun. Sister. Ako sa akin, ang takeaway ko po is yung palaging maging conscious, palaging maging conscious that every experience is always God's experience. Kaya kailangan nating palaging mananalangin para makita at marinig natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Every day, sa lahat ng nakakasalamuha, sa lahat na nangyari sa atin sa buhay natin, nandiyan ang Diyos. Yun. Kailangan nakikita si Kristo sa atin. Yun yung espiritualidad. Kuya Chito. Yeah. Yun po. Siguro po yung sa araw-araw kasi, di ba, maganda po kung meron tayong ginagawa. Parang, di ba, dito Alan sa seminaryo, sinanay tayo na may meditation sa umaga. So, ganun. Ako kasi, I situate na, siyempre, lagi tayo hahawak ng cellphone. So, mas maganda kung may application na yung breviary or
If not, yung hollow, yung gospel. So yun yung challenge, yung mga bata, may hawak cellphone, minsan maglalaro na agad sila eh. So pag ninilayan yung salita, meron naman tayong Lectio Divina sa umaga. Tapos meron din pong, kung talagang yung centering prayer na, you have to devote time, no? 30 Mhm. minutes, na po yun, 1 hour, better. And meron ding consciousness examen, no? Yung kay Ignatius of Loyola. So marami pong pagpapalalim ng ating spirituality. At yun nga, sa pagpapatuloy, talagang ang mission ay nanggagaling sa Diyos at yung ating pagpapalalim. Kasi po yung spirituality, minsan may mga tao na ba-burnout. Alam mo bakit? Kasi feeling nila sa kanila ang mission. Pero hindi po eh. Sa Diyos nanggagaling ang mission. Tayo ay, nasabi nga, the church has no mission Mhm. apart from Christ. No? We have no mission. But the church has no mission, but mission has a church. Pag sinabi nating mission na kasi yung mission ay attribute ng Diyos yun eh. Ang nakikibahagi tayo sa mission, no? So, yun po yung dadaloy sa atin ng espiritualidad ng Ama, Anak at Espiritu Santo. So, yun po, no? Masyadong maraming sanang may babahagi. Siguro, sabi mo nga, Tito Alan, sa mga ibang pagkakataon, ay magkakaroon tayo ng pagbabahagi pa tungkol dito sa spirituality Oo. na. Siguro yun yung spirituality 102 kasi ngayon 101 eh. Understanding yung definition, ano ba yung spirituality? Kasi sabi ko nga karamihan sa ating mga laiko, ang intindi ng spiritualidad is buhay panalangin. At sabi mo nga kanina, Kuya Chito, di ba? Hindi lang buhay panalangin, ito ay may kasamang paggawa din. Kasi sabi mo nga, di ba? Love ang pinag-uusapan. It's a verb, it's an action. Di ba? Yun yung kaya yun ang naintindihan ko at sana yun din yung naintindihan ng mga nanonood sa atin. Di ba? Oo. Actually, may dichotomy talaga eh. Yung mga bagay na ginagawa natin, hiwalay doon sa kung sino tayo at yung magiging tayo dahil sa ginagawa natin. May ganun, minsan na paghihiwalay natin, di ba? Minsan, pati yung mission ay may day off. Pero hindi eh. Kung tayo talagang sumusunod kay Kristo, walang day off yon. Walang day off yun eh. Hindi ka pwedeng, at ang challenge talaga, paano yung mission ay magiging bukal ng ating spiritualidad? Yun. Paano tayo palalakasin nung yung mission natin na pagpupunta tayo sa mga tao, magtuturo tayo bilang katikista, mas lumalalim yung spiritualidad. Yun Yun. yung At hindi lang siguro. po ito doon sa mga nanonood, hindi lang po ito applies lang mga katikista, apply din po ito sa lahat po Oh, sa lahat po. At gaya nga sabi ni Kuya Chito, ito for catechist but syempre halimbawa kung hindi ka naman katikista o ikaw ay simpleng tagapaglingkod sa simbahan, ayan, medyo tingnan natin yung sarili natin. Mamaya nagdadasal nga tayo pero nagsusungit naman. Sabi nga kanina doon sa isang comment, 'di ba? Nagtuturo tayo sa mga bata pero ang sungit-sungit naman natin, hindi nakikita si Kristo sa atin. Tingnan natin okay. yung sarili natin. Yung ba ang espiritualidad natin? 'Di ba? Amen, amen. Yan. Ako, sister. Kasi pasensya na po, talagang kulang ang ating oras. Gusto man natin i-extend syempre gagabi na si sister napipikit na rin eh. Yan ang dulot po ng pandemic sa akin, natuto akong matulog ng maaga. Okay. Alright. Opo. So sa panghuli po, bago natin tapusin ang ating programa, sana po meron po kayong natutunan. Tutuloy pa po natin to, wag po kayo mag-alala. Ito po continuous yung aming mission dito para sa inyo, para magbigay ng mga ganitong klaseng impormasyon ay wala pong tigil to. Ito po yung panghabang buhay na mission natin nila sister at nila brother Chito. So maghahanap lang po kami ng panahon para ituloy natin itong topic na to. At dahil maganda po to at marami matututunan, marami po tayong matututunan. Hindi lang po
kayo yung dapat matutunan. Kami po, ako personally, may natutunan po ako ngayong araw na ito. Ayan, Kuya Chito, baka pwede naman maglambing sa closing prayer. Or sister, may sasabihin ka po ba? Wala na po, ano po. Sige po, ako pa-shoutout muna bago prayer. Ayan, sige. Shout out. Siyempre. Po, Mars 4, Master of Arts in Religious Studies 4, yung mga kaklase ko sa seminaryo. At saka syempre yung mga exam, no? Syempre, Tito Alan, mga kasama natin. Yes, sa mga Ikmasino. Ayan, hello, shout out. At syempre, hindi lang sa Ikmasino, ganun din sa Kiksay, Kapatirang Immaculate Conception Seminary Incorporated. Malapit na yung, may homecoming, di ba, Kuya Chito? Pero Kailan ba yun? Pero ang Kiksay, meron po November 30, yung mga alumni po ng Immaculate Conception Minor Seminary ay iniimbitahan sa November 30 po ang ating reunion. So makipag-ugnayan po sa Kiksay. Sana kung merong bigay ng ticket sa akin, mag-sponsor. Hingi ka doon sa mga naka-line up. Shoutout. Nako, ayoko na. Mahirap humingi doon. Masabitan ka pa, maanohan ka pa ng kasalanan. Mahirap. Okay po. Sige, okay. Kuya Chito, go ahead po. Po, talagay natin ang ating sarili sa kapanatilihan ng Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming makapangyarihang pagmahal, maraming salamat po sa inyo sa gabing ito. Kayo po ay aming pinupuri, pinasasalamatan. Salamat po sa pagpapadala ng iyong buktong na anak upang kami ay gabayan, upang kami iligtas sa aming mga nagawang kasalanan. Maraming salamat din po sa pagpapadala mo ninyo ng Espiritu Santo na hanggang ngayon ay patuloy na gumagabay sa amin. Tulungan niyo po kami na maging mababang loob sa aming pagmimisyon, sa aming kung saan kami tinatawag na magmisyon. Sana po ay kami ay pagningasin ng pagmamahal na ibinibigay sa amin ng Espiritu Santo. Nawa po, Panginoon, ang simbahan ay patuloy na maglingkod sa lahat ng tao at parating ang pagmamahal na iyong ibinibigay. Pinagdarasal po namin, Panginoon, ang aming bansa, ang aming mga pinuno ng aming mga bansa, ng aming bansa. Nawa po ay hipuin niyo po ang kanilang kaisipan, ang kanilang puso, ang kanilang buong pagkatao. Nawa po ay magkaroon ng paghilom, magkaroon ng kapatawaran, magkaroon ng pagbabago na upang ang aming bansa ay magabayan. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay hinihiling namin sa pangalan ni Kristo na ang Panginoon at ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Espiritu Santo, amen. Ayan. Thank you so much. Thank you, Kuya Chito. Thank you, Sister Pearly. At Thank sa you, mga... Kuya Alan. Kuya, Go ahead, Sister. thank you po. Thank you sa inyong mga kuya. Ayan, baka may announcement ka po, Sister, bago tayo mag-end. Yun lang po yun sa sa next month si Doc Joan po kaya makita-kita-kits ulit tayo. Amen. So, abangan natin ang susunod na episode ng Mari Faith at meron na naman tayong topic. Ano yung topic natin, Sister, next month? On evangelization Kuya Chito. Evangelization in the new generation. Yan. Ayan. At yan. So, abangan natin yan. At next week po, Kriska. Hindi pa po ako nagpapadala ng guide question pero gagawin ko na ngayon. Hihintay na po namin. Di ka rin lang may kawayan ng assign. Ayun, may kawayan pala. Sige, gagawin ko po today. So, sa mga nanonood sa atin, abangan po ninyo ang ating next episode ng Mari Faith next month po. Maganda po yung topic about new evangelization. Kaya sabi nga natin dito sa Batang Minor TV, we bring God closer to you and we bring you closer to God. Happy weekend po. Maraming salamat po. God bless and stay safe po. Bless you.